Kasi kahapon din ako nag-aabang kay Congressman Rolando Valeriano ng Manila. Nandun siya sa hearing, nakita namin siya, although siya po amin nakapanayam earlier that day, no, kahapon, yung sunog apog pumping station sa Tondo na baka nabalitaan nyo, 774 million ang kanyang nasa mga balita na cost. Opo, hindi napagana magmula po noong 2018. And then, nung hindi napapagana, nag-appropriate pa ng 90 million. Panibago pong 90 million appropriations para mapagana. Hindi pa rin gumagana. Kahapon, inintay ko lang si congressman na mag-ungkatin ito kasi magandang ang halimbawa nga at nakunan sana ng panig po si Secretary. Pwede congressman, ako yung presidente ng kumpanya, ako dati yung nagmamanage ng construction company ko, naging congressman na ako ngayon, either party list or district rep. Gagawa ako ng kasulatan, ako yung mag-resign na ako dito, wala na ako diyang interest, no? Wala na. Pero ang manager naman yan, anak ko, o kapatid ko, o kamag-anak ko, na siya naman din nakikilahok sa bidding do sa aking proyekto, sa aking distrito. Congressman, parang niloloko lang tayo pag ganun. Oo, ang sinasabi nga ni Presidente, no, yung lamang sakop ng kanyang term, no, ang pinapa-imbestigahan at pinapasuri. Congressman, kahapon nandun po kayo sa hearing, may pinag-uusapan na master plan na sinasabi wala daw master plan para po sa Metro Manila halimbawa. Totoo po ba yun sa inyo pagkakaalala? Actually, Ted, mayroong master plan. Actually, ang master plan ay gawa ng World Bank. Ito ay ginawa noong 2012. I was still in the Department of Public Works and Highways during that time. Mm-hmm. And I still remember that there was a master plan prepared. Funded ito ng World Bank para sa Metro Manila and suburbs. Yes, sir. Opo, and gladly, no, you mentioned your stint in the in the department. Now, yesterday, di ba nandun kayo? Ang namuo, di ba you were present kaya nga kami tumawag sa inyo. Ang namuong kaisipan, walang master plan. Kaya nga po ako naghihintay nga sana that somebody should mention na noong pong after Ondoy and Pepeng, opo, ang World Bank nga, katuwang po ng Philippine government, gumawa ng Metro Manila Flood Management Master Plan. And then actually, were you present during the 2014 presentation of during the flood summit in the House kung saan na-present po itong NED-approved master plan na ito for Metro Manila? Yes, Ted. I was there. So, medyo familiar ako ng konti dyan sa master plan na yan. In fact, in that master plan, it was mayroon silang sinabi na part of that master plan nga yung paggawa sana ng Upper Marikina Dam, yung high dam na tinatawag. Then yung mga retarding basins below, and then yung paggawa sana ng Parañaque Spillways part was also mentioned doon sa master plan na yan. And then yung pag-improve ng mga urban drainage system as well as yung mga internal drainage system within Metro Manila. Kasama yun sa study ng World Bank. Okay, sige. So, sir, again, kahapon, hindi ko alam kasi si Congressman Bong Suntay, naglitanya siya kesyo walang master plan. Ganon din po sinabi ni Secretary Bonoan for NCR. Ang binanggit niyang may master plan ay yung 18 major river basins in the country. So, again, ano ho ang balak niyo dito sa inyong informasyon na meron na po tayong ginastahan and actually inutang din na pera sa World Bank para po sa isang Metro Manila Flood Management Master Plan? Well, ako, Ted, sa pagkaka-intindi ko at pagkaalam ko, mayroon talagang master plan. Pero sinabi nila kahapon, nang linapitan ko sila, sabi nila na mayroon daw silang phase 2 na gagawin. Ito yung request nila sa JICA to assist them in the preparation of master plan sa internal drainage system. Ibig sabihin, yung mga internal drainage system ng mga cities nasakop ng Metro Manila ang gagawing
aralin pa, maggagawan pa ng master plan. Yes, sir. Pero kung inyong nasuri yung pinag-uusapan nating master plan, di ba nakapaloob na rin nga dito pati po itong mga yung inutang din natin sa World Bank, no, para po sa mga pumping stations. Nakadetalye na rin po dito nga yung pong kanya-kanyang toka pati doon sa mga nakatira sa estero, yung mga daluyan ng tubig, ano po, papunta ng Manila Bay, papunta ng Laguna, di ba? Lahat po yun na andun na naman po sa 2012 yun kung maaalala po ninyo. Di ba? Kaya nga, 351 billion at that time ang sinasabing funding nito, Congressman. Yes, I think part yun sa study ng master plan na yun, ang upgrading at saka installation ng additional pumps all throughout in Metro Manila, pumping stations. Yes. Oo nga po. And then, kasi po, sir, sorry, I have to mention your age. Kasi 1974 pa lang, Congressman, nasa public works na kayo, di ba? Nasa government service na po kayo, no? And then, ang tagal nyo na po sa public works. And if you also recall, di ho ba, ang inyo pong inabutan ng mga secretary dyan, si Virgilio Vigilar, si Teddy Encarnacion, Simeon Datumanong, Florante Soriques, no? So, panahon pa po nila Soriques bilang USEC and nila Manny Bonoan, hindi ho ba yung Pampanga Delta Development Flood Control Project, nailatag na rin dati yon? Mayroon ding master plan na yun. Yes, Ted, mayroon na yun. Okay. Mayroong mga master plan ng Pampanga Delta, Agno River, yun mga malalaking river basins natin. Yes, sir. And then sa ngayon, may bago na naman po, Central Luzon Climate Responsive Integrated Master Plan for Pampanga River Basin 2016 to 2030 and beyond. So meaning, aminado po kayo na may mga master plan na ho naman dito na pinondohan na nga at ang gobyerno gumastos na mismo Yes, Ted. Although we have to understand that master plan should be updated also, no? Ang mga master plan na medyo matatagal na, kailangan ng updating kasi yan, ano? Dahil, of course, nag-iiba na ang klima, panahon, lumalakas na ang mga ulan at bagyo. So there is really a need din, may urbanization rapid urbanization. So there is really a need to update the existing mga master plans. Oo nga po, that is really understandable. No? Kinakailangan ma-i-update mo ito sa hamon ng mga makabagong panahon at yung pong pagdagsa ng mga tao. Pero ang tanong nga po natin dito, despite itong mga master plan na ito, pati yung Laguna, di ba yung congressman po kahapon ng Laguna, baka hindi niya rin po alam siguro na meron din po master plan para doon, pati sa dredging niya, etc. So despite itong mga master plan na kung saan tayo nga po'y gumastos din sa mga study, and then the funding na atin naririnig na ilan na pong trilyon, ito nga po ang problema natin ngayon. Ito pong baha na ito. Kayo po, bilang dati rin pong undersecretary for the longest time sa DPWH, saan niyo po maaari pong iugnay itong problemang ito? Well, una sa lahat siguro, Ted, ang master plan na mayroon na tayo, baka hindi nasunod sa implementation. Ibig ko sabihin, halimbawa, kung ang kailangan ng Metro Manila ay system is 351 billion, baka mayroon lang ilang billion ang na-release at saka hindi pa ito nailagay doon sa mga priorities ng master plan. Sinabi kasi ni master plan ng Metro Manila, sabi sa master plan, na sa 351 billion, mayroon silang priorities, 9. I think, if I remember it right, 9 projects ang importanteng gawin para at least may malaking epekto kaagad sa pag-reduce ng flooding sa Metro Manila. So ano remedyo po dito? Ano po ang pinakamabilis na maaaring gawin ng kasalukuyang administrasyon para po maayos na itong problemang ito, considering po na meron ka naman pagsisimulan may plano naman Well, sa tingin ko, Ted, balikan lang natin ang master plan. Then ang master plan kasi mayroong sinasabi. Sinasabi doon na may siyam na major projects na dapat gawin. One of that is yung Marikina High Dam sana, no?
Kasi magiging impounding yan. It's a multi-purpose dam kung saan it will impound more than 20 million cubic meters of water. At then, below that, pag hindi pa talaga pwedeng, kung kulang pa yung high dam na yan, mayroon tayong gagawin na dalawa sa baba ng dam na yan. Mayroong dalawang gagawin na mga retarding basins. Wherein, kung may sobra na tubig na hindi na kayang ilagay, ipasok doon sa dam, pwedeng dalhin doon sa mga retarding basin na dalawa, no? Para itong mga tubig na ito, Ted, hindi makapunta, hindi madala doon sa Pasig River. Kasi ang carrying capacity ng Pasig River is only 900 cubic meter per second. Anything more than that, mag-overbank. So magbabaha. So kung ang halimbawa ang baha is nasa 3,000 cubic meter per second ang tubig na galing sa taas, kailangan mo na itago ang sobra sa 900, itago mo muna sa dam o kaya tago mo sa retarding basins. Yun ho ang nakalagay doon sa master plan. O yun nga po, no? Yung pag-iimbakan mo muna ng tubig at pakakawalan mo yan, inot-inot, no? Hindi mo isasabay nga doon sa lakas ng buhos ng ulan at baha. So Congressman, yang binabanggit nyo na isa sa component nitong master plan, sa inyo pong palagay, yun nga, maliban doon sa funding kamo, ano naging problema dito? Problema ba talaga funding dito? O problema dito yung mga tao na dapat nangasiwa nito, with all due respect? Well, sa tingin ko talaga una dyan siguro funding, no? Because a high dam requires medyo malalaki-laking pera dyan. Mhm. Pero in fact, pwede nga siguro gawing PPP yun dahil it's a multi-purpose dam, no? Magiging hydroelectric, hydropower, water supply, at the same time flood control dahil imbakin mo nga ang tubig. Then, marami naman paraan siguro. I do not know lang sa kung paano nila kuha yan. Pero I think, una, pera talaga dahil sa malaking gastos ang kailangan. Yung retarding basins naman sa baba na ginagawa, I think kailangan political will na tanggalin yung mga tao na sa baba at lalagyan ng retarding basin because it requires, I think, about 60 hectares of land bawat retarding basin. Opo, pero pag kinuwenta natin, Congressman, yung perang inilaan na, no? Opo, for the past decades, trilyon na yon. So, ang sinasabi ng iba, kapag pera pag-uusapan, parang hindi naman tayo nagkukulang sa pera. Baka lang, sabi nga ni Presidente, sa kanyang SONA, kayo po siguro present doon, ang sinasabi daw po, yung pera, ninanakaw. Kaya nga ho, tayo magkakandak ng isang investigation para makita ho natin kung ano ba talaga ang dahilan. Okay. Opo. Sige po. Congressman, itong mga kontratista, kasi nagkaroon ng panayam si Presidente, sinasabi niya, yung mga kontratista na yan dapat ma-blacklist. Opo. And then, sabi nga niya, pati nga daw po yung mga foreign-funded na mga projects, nakakahiya daw, no? Nalalagay daw po sa kahihiyan ng gobyerno kasi nga umuutang ka, tapos ang word niyang ginagamit, kinukurakot nila, no? So, ito pong mga kontratistang ito, Congressman, ano ba ang panuntunan kayo sa panahon po niyo sa DPWH kapag ang isa pong kontratista nakakakuha ng malalaking kontrata tapos hindi naman tinatapos o kaya naman substandard? Ay talagang mananagot sila, Ted, no? Pag hindi nila natapos ang kanilang as provided in the contract, breach of contract yun. May criminal liability at the same time, pwede silang i-blacklist na, no? Hindi na sila pwede mangontrata pa ulit. Pangalawa, kung substandard yun, talagang may pananagutan sila. It's either irido nila their own expense or hindi lang siguro contractor mananagot yan, Ted. Kasama na rin yung tagapangasiwa ng proyekto na yan. So kung sino sila involved doon, ay dapat mananagot sila, especially if it involves sub-standard.
Opo, kasi kahapon din ako nag-aabang kay Congressman Rolando Valeriano ng Manila. Nandun siya sa hearing, nakita namin siya, although siya po amin nakapanayam earlier that day, no, kahapon, yung sunog apog pumping station sa Tondo na baka nabalitaan nyo, 774 million ang kanyang nasa mga balita na cost. Opo, hindi napagana magmula po noong 2018. And then, nung hindi napapagana, nag-appropriate pa ng 90 million. Panibago pong 90 million appropriations para mapagana. Hindi pa rin gumagana ang sinasabi ni Congressman. Opo, ito ho ay isa sa magandang halimbawa, no, case study ng isa pong flood control project na nabayaran na daw po, sabi ni Congressman, yung kontratista. Kayo po, sir, bilang Public Works Committee, kayo ba ang chairman ngayon sa Public Works Committee, sir? Yes, Ted. Opo. Ano ho, sa palagay po ninyo, ito pong gantong uri ng on record po, hindi tinanggap ng MMDA, on record po, sumulat na si Congressman at nireklamo ito. Kapag ganito na identified po yung kontratista na aming kinokontak din, itong MSB Vitog Construction at JD Legaspi Construction, kapag ganito ang sitwasyon, kayo po, ano ba dapat na ginagawa dito sa gantong proyekto na nabayaran na hindi napapakinabangan? Siguro ang MMDA ang nag-implement ng construction yan. Hindi po, DPWH po. DPWH, Yusek. Kung DPWH ang implementor niyang TED, dapat kung ako ang DP, ipapatawag ko na sila, and then ipapagawa mo talaga, ipapatapos mo yan. Pag hindi nila tapusin, ay kailangan siguro mag-file na sila ng kaso para doon sa contractor na yan. Ano pananagutan dito ng district engineer? Ay, malaki. Siyempre, neglect of duty yan. Kasi hindi nila, dapat sana, tapos na yan. Kasi bawat kontrata, mayroon time frame yun, di ba? Date started, date completion. Unless, of course, may mga extension, legal naman, kailangan naman, pwede na i-grant ang extension. Pero kung wala yan, kung walang mga extension, walang legal na basis for an extension, then therefore talagang may pananagutan ang contractor. Opo, sige po. So, kayo ba interesado ho dito na, kasi kahapon, inintay ko lang si Congressman na mag-ungkatin ito kasi magandang halimbawa nga at nakunan sana ng panig po si Secretary Bonoan. Sa ganito pong uri ng proyekto at isama ko na yung binanggit mismo specific ni Presidente. Ito pong tulay na ito. Opo, itong Santa Maria Cabagan Bridge dyan po sa Isabela. Binayaran na po din ito, nakailang retrofitting hindi pa ginagamit, umabot na 1.2 billion. Opo, wala pa yatang isang buwan nang binuksan, bumaksak kaagad. Well, Ted, hinintay ko lang ang mga resolution na mag-file. No? Sa Kabagan, I think mayroon na yatang magpa-file ng resolution to conduct investigation. Then once referred to my committee, I will immediately act on that. Dito rin sa sinasabing mong yung pumping stations, hinintay ko lang kung may mag-file din ng resolution to conduct an investigation, we will surely do our part to do the investigation. Kailan po kayo nag-retire sa DPWH, Congressman? Tagal-tagal na rin, Ted. Mga 2017. Okay, 2017. Sinimulan po itong konstruksyon, itong Santa Maria Cabagan 2014. Naabutan niyo pa po ito? I don't remember, pero sa tingin ko, nasa planning period pa sila noon. Ang plano ho dito dati, JICA bridge ito. Opo, yung pong sinasabi dito, una, Japanese funded, pero mahal daw po nga yung cost. Pero nga, made in Japan, kumbaga, no? Yung kanilang contractor, pati po yung design at lahat. So, ginawa po itong locally funded project. Kaya nagkaganito ho ngayon, Congressman. Yes, yun nga. ODA sana yan, pero dahil nga daw hindi natuloy, nagiging funded by local fund or government fund. Pero I think Ted, may ginagawa na yatang investigation ng Senate ngayon. Opo, sige po. But kapag ganito,
makaka-claim ba dito ang gobyerno sa kontratista ho nito kung sakali? Gaano kahirap ito? Kasi yung technical report na talagang ang problema ay doon sa uri po ng construction o kaya yung quality nga ng construction, Congressman. Well, in that particular case, Ted, sa Kabagan, I think iniimbestiga nila kung saan, ano ang dahilan, no? It's either design fault, construction fault, or overloading, no? So, ito ho ang tinitingnan nila ngayon. I don't know if sa kanilang investigation process kung kung saan na sila banda. But I'm very sure na may tatlong component talaga na dapat titingnan, no? Una, yung design factor. Yung designer ba may at fault ba? Nagkakamali ba ang design? Nagkakamali ba yung design nila sa tulay? Or in the process of construction, tama ang design mo. For ang construction naman dito nagkakamali sa construction, may mga error doon sa implementation during the construction period. Or kaya maganda yung planning mo, maganda yung design mo, maganda yung construction mo, pero nag-overload naman. So, yun, ang tinitingnan nilang dahilan siguro sa kanilang pag-game. Oo. Congressman, isa din po sa mga mabigat na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. nung nakaraang SONA, yung binabanggit po niya na kickbacks at SOP sa mga government projects. And then itong nakaraan, may sinasabi po si Senator Ping Lacson, ang sabi niya, 67 members daw po ng Kamara ang contractors din daw ng sarili nilang government-funded infrastructure projects. Malinaw, may conflict of interest. Kayo po bilang member ng mababang kapulungan ng Kongreso, ano po ang reaksyon nyo dito? That really, I do not know the numbers, no? Pero I understand na may mga congressman na rin na dating contractor, na nagiging congressman na ngayon. I mean, previously, nang hindi pa sila mga membro ng Kongreso, ang kanilang mga negosyo talaga ay construction. Ano? So, I do not know kung ilan sila sa numbers na yon. But yes, there is really that numbers. Yes, there is really. Sa inyo na rin po mismo nang galing. Merong mga dating contractor, naging congressman, o kaya congressman, contractor na lang. Ano pa po kaya po pwede nating gawin, kayo po bilang miyembro ng Kongreso, para maiwasan na po yung mga ganyan? Kahit hindi sila mismo sometimes pamilya nila. Well, sa tingin ko naman dahil negosyo yon nila, wala naman sigurong mali kung magnenegosyo sila, provided hindi lang sa mga distrito nila, no? Ang siguro sa tingin ko, out of delikadesa, huwag doon sa lugar na kung saan sila namumuno, no? May conflict of interest yun. Pero kung nangungontrata siguro sa tingin ko sa ibang mga lugar, sa ibang mga distrito, siguro sa tingin ko naman dahil kanilang negosyo yun, previously, wala naman yatang mali hanggang hindi sila nagkakamali sa pag-i-implementa ng kanilang project. Ulitin ko lang po, okay lang po yun sa inyo, basta hindi po sila doon sa kanilang distrito? Yun po ba yun? Tama po ba yun na dinig ko? Kung basta hindi na sila member doon sa kanilang construction company, yung iba kasi, halimbawa, isang kumpanya yun sila, isang corporation, I think ang iba, pininta nila yung kanilang share, wala na sila doon sa kanilang mga kumpanya. Pag wala na sila doon sa kanilang kumpanya, I think the company that exists previously, pwede sigurong manguntada rin kasi wala na sila doon. Kasi meron po kasing constitutional provision mismo sa mga miyembro ng Kongreso, yung binabanggit na dapat kayo nagdedeklara ng iyong mga fiduciary, ng iyong mga usapin po ng pecuniary interest, dito nga sa mga government projects and sa anti-graft law din, Malinaw po iyon, ipinagbabawal yan, conflict of interest nga. Pero anong sa inyo na magkaroon talaga ng batas na lahat ng mga nasa Kongreso, nasa gobyerno in general, wala na po daw kamag-anak hanggang sa third or fourth degree ng consanguinity ang makikihimasok sa mga biddings sa gobyerno, particularly po sa infrastructure projects? I think mayroon namang existing na batas sa atin ngayon, Ted, na bawal naman talagang sumali, of course, o makikisali
ang mga directly involved doon sa mga implementation ng project Mm-mm. or Congressman, programs. Opo. Pero mukhang gusto hong palakasin pa, no? Na talagang, kasi pwede congressman, ako yung presidente ng kumpanya, ako dati yung nagmamanage ng construction company ko, naging congressman na ako ngayon, either party list or district rep. Gagawa ako ng kasulatan, ako yung mag-resign na ako dito, wala na ako diyang interest, no? Wala na. Pero ang manager naman yan, anak ko, o kapatid ko, o kamag-anak ko, na siya naman din nakikilahok sa bidding do sa aking proyekto, sa aking distrito. Congressman, parang niloloko lang tayo pag ganun. Ay, opo. Talagang dapat nga, talagang palakasin pa. Ako ay sangguni ako sa sinabi mo na, Ted, na at least i-amend natin yung existing law na medyo bigyan pa ng ngipin na para at least talagang mapigilan na ang mga ganon. Congressman, kung hindi man kamag-anak, kayo po ba'y aware na meron din daw mga congressman na may porsyento talaga dun sa mga contractor, dun sa ibang mga proyekto? Gaano po kalalim Yan yung problemang ang yon? Yung Yun porsentuhan ang hindi ko ng mga alam congressman sa, no? daw po. Yun ang hindi ko alam sa, no? Mahirap namang itanong natin sa ating mga kasamahan yan. Pero, So, opo. Naunawaan Oo. natin. Opo. Opo. Marami sila nakikinig ngayon sa atin, congressman. So, Teka na. Congressman, last nakikinig na lang ngayon sa atin, ako. congressman. Oo. Opo. Last na lang po sa akin Sige. kasi 'di ba Okay. kahapon briefing sa Committee on Public Accounts. Tapos ito nga may sinasabi si Senator Ping may 67 daw na mga contractors diyan sa Kamara. Kayo po ba pag nagsimula na po itong investigasyon, sabi nyo, TRICOM siya eh, posibleng kasama ang Committee on Public Accounts, may maisa sa publiko po ba? Kung may madiskubre po kayo na pangalan ng mga kasamahan nyo dyan, isa sa publiko po ba natin ngayon? Na kontratista o Oh, involved? na-involve po? Sa tingin ko, kasi ang hiningi namin sa listahan ng sa Public Works and Highways, yung project name, yung status noon, at saka yung mga kontratista at saka amount ng kontrata. Oo, Pangalan ng kontratista doon. Opo. Meron naman din sariling ginagawang investigasyon si Presidente, no? And siya naman na nangako din that he will name names, right? Klaro ho naman yung congressman. Opo. Klaro ho naman yun, di ba? Yes, so kaya nga doon sa hiningi naming listahan Ted, kailangan namin din ang pangalan ng mga contractors. Okay, sige. So, Congressman, muli kaming tatawag sa inyo, ha? Kung mamarapatin po ninyo, makikibalita kami kapag nagsimula na po talaga actively ang inyo pong komite. Hopefully po maging kasama nga ito kasi public works yan dito po sa napaka-importanting isyong pambayan. Dagang salamat kanimo, Congressman.